StarCraft. Feeling ko this is a very safe game 1 para sa parehas. Parang nag-stick sila sa gumagana para sa team nila. And nakagulat din yung sa, Team Twilight dito na Gold Lane Ruby is consistent for them. Parang ito yung pang-high rank na to, Oo. Hindi na to pang epic legend ng mga ganyan I mean, grabe. Ano May din kasi, may tansya factor yan. Kumbaga parang alam nila na paano maglaro with the Ruby Gold Lane. Kaya sakto din ang burst na kinuha nila. Tsaka sa napapanood din yan kasi for sure, nanonood sila. Oo. Ng mga iba-ibang malalaking liga ng Mobile Legends Bang Bang sa buong mundo. Kasi yan yung ginagawa ngayon talaga ng karamihan sa ating mga pro team. Ayan, ang mga players natin para sa ating Grand Finals. Mukhang napakaseryoso na nila. Dapat lang dahil Grand Finals na ito. Siyempre, masaya namang umuwi na ikaw ang kampiyon sa MLBB Caravan ng iyong lugar. Unang pinaglalabanan dyan. Oo. Literal na cellphone. Sarap. Grabe naman. Kumbaga parang bukod pa dyan para sa akin din, mas importante yung medyo masasabi mo sa susunod na mga buwan na kayo yung champion ng barangay na to. Malaking bagay yun. Walang bawi kasi. Kailan na babalik ang MLBB Caravan sa Kailan inyo? pa, di ba? Hindi ko din sure. Di ba? Alam niyo ba? Ako hindi ko rin alam Kasi yun, matagal mong hawak yan. Yung kayo yung the best dito sa Panginoy. And I think at this point, yung phone parang secondary prize na lang. Oo. Kumbaga parang trophy nila yun. Trophy. Yun ang trophy. Pero ang tunay na papremyo para sa akin, yung masasabi nila na sila ang champion ng Barangay Balagtas dito sa Bulacan. Men. At pagkakaibigan. Kasi nasa friend fest tayo. Yun ang tunay na premyo. The power of friendship. O, di ba? Malay mo, ito na pala yung mga friends for life. Friends for life. Friends for life. Friends for life ba kayo? Friends, hindi, parang Friends seryoso. for life. Lakin, Friends for oo life. daw, oo daw. Ibang klase ka rin. Kahit nakalakin sa Grand Finals, tinanong mo kung friends for life. Welcome back to the Land of Dawn. Narito na nga tayo sa pinakaunang laro natin of this best of 3 series between Kilabot at Kembot and Twilight. Once again, Grand Finals na po ito. At kung sino mang mananalo ng Game 1, match point pa lang naman ang kanilang makukuha. Ganda yung skin ni Shirong ganyan, no? Mukha palang gitara si Lunox. Pag zoom in mo. Anyway, so Execute Lunox, pre! Ay! Execute! Ayun yung pang talaga, pang -1. Oh. Pag walang na -1, dinaya. Naka-execute na yan. Walang flicker. Ang tagal ko lang hindi nakakakita ng ganito. Pero men. wala din Ruby Titi. Wala rin sayang. Pero okay lang. Pero at this point, basta magawa mo yung trabaho mo, I think you should be happy and fine. He's Sanvilicious. Ginagawa naman ang trabaho ng isang Eve na talaga namang mangulit lang, Anli. Hindi ka pa papauwiin sa base. Kasi abot na abot ka niyan, Umi. Napakahirap no. Kailangan mo talaga mag-heal back lamang gamit ang iyong light. At tignan mo naman yung poke damage na nanggagaling sa Eve na to. At by the way, ito si KFR, mainit mag-Kofra. Kung napanood mo yung best of 1 natin kanina sa kanilang qualifying match patungo dito sa Grand Finals. Crucial yung mga huli nito ni KFR. May nasa pangalan nga niya Kufra. Kofra yan. Diba? Kufra. Nasa pangalan ng Kofra, pare. Yun na nga. So again, obviously yung XP lane na Kaja, hindi din naman madaling i-pull off. Or i-explain na Alice rather, is you have to out-sustain or outpace yung isang Yujo. Hindi din madali yung matchup na yan. So, kailangan natin makita kung kamusta yung Dayo nila. Pero speaking of Dayo, ayan na. Nagamit na ang kanyang Shadow Kill. Pero wala yatang makikill doon sa kanyang mga Shadow. Pero si Francis nasa likod. And maganda naman, first blood going over to Twilight. At mukhang makakapag-flicker pa nga palayo dito si Ryusei. Pero si Shiro ata ang magiging kapalit. Makakatakas pa ata ng bagya. Mauhuli dito ni Sagip on the spread rin. At mukhang si Francis na ang susunod nila. 1-for-1 lamang ang palitan. Pero ang first blood ay mapupunta sa kamay ni Francis. At ang pagong ay kay Hiroshi. Grabe, tuloy-tuloy talaga tayo dito for Twilight. I think na iisa-isahan nila ang kanilang mga target. And again, hindi pa nagamit ni Shiro yung kanyang execute. So far, I think dahil nga doon, most of their firepower or karamihan ng damage na galing sa kanila. Oh, wait lang! Nagamit na ang kanyang Divine Judgment. And that will be the Eve going down. And nagamit na yung execute. Sure kill na yon. Plus, walang katakas-takas. Hindi kasi si immune pagdating sa isang Kaja. May kasama pang foul yun, pre. Grabe yung daming binato
sa mid lane para makakuha ng kill dito kay Soon Delicious. Na by the way, nagkaroon ng napakagandang Eve game kanina. Throne of Ruin kakabit dito sa Yuzong, pero Petrify ay nagamit na rin. Mukhang hindi na ito hahabulin pa ng Alice. That's going to be the XP laner surviving. Pero mukhang magkakaroon ng 3v4 na laban dito sa River. Yes, magandang laban dito. Obviously, nagtatapatan lang dito sa gitna sa harapan. Shiro, gagamit ng Brilliance para makatangas pero mag-run out pa. And looks like makukulong sila. They sound delicious inside the real world. Manipulation. Lumalaban pa rin naman si Roshi mula sa likod. And sa harapan naman si Ryusei and Francis again. They have really good tankiness pero kulang pa ang firepower sa ngayon. Kulang pa ang kanilang aret. Dahil, again, wala pa sila Shiro. At hindi pa sumasama sa laban sila Ryusei at Hiroshi. Para nagkapalitan nga lang sa laban na yon. Shiro went down, si Sagip ay bumaba din. Pero 35 seconds pa naman bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. So saktong-sakto lang, hindi pa naman crucial na namatay yung jungler. And so far nakikita na natin no, na may maliit na kalamangan na nabubuo ang Twilight. We expected this, Rockhart. Alam natin na lamang sa early game ang komposisyon dito ng Team Twilight. Kaya naman ngayon ay mukhang sinusubukan lamang ng Kilabot at Gembot na mag-survive in the early game. Survival is crucial, especially kung meron kayong late game na marksman tulad ng isang Irithel. Pero yun na nga, ang Flicker Divine Judgment gagamitin kay isang Delicious Flicker gonna be used out. And Execute! then, konting survivability. Gamit lang ang kanyang Brilliance. Makakatakas pa si Shiro. Si Shiro literal na taga-execute lamang kasama ang kanyang mga Chaos Bolt. And it really works para sa Twilight. Whatever works, pare. Kung gumana naman, pero itong turtle na to, Throne of Ruin kakabit. Si Sagip ang makakuha ng pagong na ito, pero mukhang napakasakit na nga ng damage na nagagaling na rin dito sa Fredrin. Hayabusa goes down at makukuha pa nga nila ang pagong. Makunat na tong Alice, pre. Sinabi mo na kanina, Rackard, kapag maraming nahihigop, mahirap patayin. Pero mukhang papasok na naman dito in a 2v4 sinalo kay FR na pasobra ata. And that's going to be a 1-for-1 trade. Pero once again, ang pagong ay mapupunta kay Sagip. That's a beautiful 1-for-1. At the same time, magandang palitan. And I think hindi naman super crucial nung mga nawala sa kanila. Ang nangyari lang dito is yung question lang dito, Kuya Omi, yung pagong. Kanino ba napupunta yung mga pagong? Kanino ba napupunta yung mga minion waves? And so far, in terms of gold, I would say na Twilight is doing a good job. Kasi again, si Fleon, Yoy, hindi din makalabas masyado. Binabantayan nila Francis and Ryusei. Ayan na nga, napa-heavy crossbow na rin para makapag-clear ng minions. At saktong-sakto naman, no? Medyo tatlong hininga na lang ang kanilang Torre dito. Pero hininga. still, nandiyan pa rin ang Oh my gulay! Ayan na nga, pumasok na ang Don't Run Wolf King with the I'm Offended combination. Hindi na talaga matiis. And bumagsak na si Fleon. Looks like that will be it. Babagsak na yata ang Torre doon sa taas. And syempre naman, mapapaliit lalo ang mundo ni kanyang Irithel. Yun naman din pala yung problema, no? Because you are running the Irithel, running the sprint as well. Kapag nahila ka na ng Ruby, wala ka ng no choice. Wala kang Purify, wala kang kahit ano. Oo. Kailangan magandang positioning mo, maaga pa lang. Oo. And kinakapitalize yan ng Kilabot at Kembot. At hinihintay natin, no? Mukhang nag-aanap pa rin ng winning team fight ang Kilabot at Kembot. Tumataas na ang kalamangan ng Team Twilight at binibilangan na rin nata ni Francis yung flicker niya. Available ang Divine Judgment. Pero inaabangan nila yung tamang oras at mukhang ang tamang oras, pare, ay itong third turtle natin. 10 segundo na lang bago ito lumabas. Nakapwesto na, mga kalahok. Hanggang sa taas lagi. Ay! Ay, yan na nga! Pumasok na at nagkahilaan. And si Son Delicious hindi nagamit ang kanyang real world. Kaya laban ngayon ng bakbakan na shit. And there you go, ubos isa-isa. At Sakit! kinahila. Oh Aray my ko! goodness, the Wow! AoE coming in. Strong mula sa Kalabot. At Gembot main. The Alice is doing it. Pero naubos na yung kanyang tropa. Kahit siya ay buhay pa. And ang maganda naman sa kanila, yung Irithel nakuha ng Torre sa baba. Yun na ata yung pinakamalungkot na nangyari para sa Fredrin Men. 4 yung natamaan ng Abraser's Wrath. Lahat 100 HP, lahat na buhay. Nakatakas. Yun yung masasabi mo na konting-konti na lang. Easy maniac na sana. But again, always is never enough para dito kay Fredrin. Especially pag wala pa si ano eh. Ang maganda naman dun para sa Kilabot at Kembot, hindi pa talaga nakuha naman sila ng Torre kasi Oo. nagkaroon ng gold yung kailangan magka-gold sa kanila. Tama. Which is yung Irithel. Pero again, wala siya sa fight na yun. Siguro kung yung Irithel, baka na isa-isa niya yung mga low HP. What if What if lang, di ba? Oo, pero again, syempre, sinigurado nila. pang sure win lang. And Kilabot at Kembot, naku po, manadali yata ang mga tropa. Hindi kaya, walang malakas sa 4. Oo. Although minsan may alis na kaya, pero this time, medyo maaga pa
Wala pa tayo sa point na God mode yung Alice Oo, sa wala gamit ng gamit. Hindi pa talaga ganun yung level niya ngayon. At sakto wala siyang vengeance nun. I feel like Rockhart kung may vengeance si Kilabot at Kembot, Vengeance, yeah, kaya siguro kaya siguro. But then again, you are still looking at Ilunok sa may execute. Kapag malapit ka na, papalapitin ka pa mas lalo. Wala nang ano-ano dyan. True damage yan. At basta bumaba ng ilang porsyento ang buhay mo, kahit anong regen, kahit anong heal mo, sure zero ang buhay mo. Ay. Kaya pag execute, medyo underrated pala pag sa ganitong senaryo. No? Sobrang underrated. 2v1 however, dito sa may bantang itaas. Agaran sila makakatakas si Ryusei. Nice, don't run Wolf King para makancel yung mga stun dito ni KFR. 30 seconds bago lumabas ang pinakaunang major objective ng ating laro. That is the first Lord of the game. Kung saan may maliit na kalamangan ang side ng Team Twilight. Kilabot Kembot again, medyo mahirap Ay! na dito. Nadali naman sa loob dito. Ay, si Boss Francis, hindi na nakahila, Kuya Omi. Diretso na sa hukay. Yun ang malungkot no? Lamang na sana ang Team Twilight ng 3,000-4,000. Kaso, isang magandang hila, isang magandang tempo dito kay KFR ang nagbago no? At saktong-sakto magkaka-lord pa. 4v5 scenario, mag-o-contest kaya dito ng Twilight. Si Hiroshi kailangan nating abangan kung may pang-retry steal ba to. Yan, mangyayari kaya yan. 5 ang nakabantay dito sa ating Lord. And kitang-kita naman, the shadows are out. Hiroshi on the side. Shadow King ginamit na. Pero sasagip pa rin ang makakuha doon sa retrihan. And looks like Kilabot Kembot, nagkatotoo nga na foreshadowing. Siya ngayon ang mas malakas mag-retry sa laban na ito. At naghahabol na ang kanyang mga teammates. Iniisa-isa na. Hiroshi na sila ng Torre. Pero looks like makakatakas pa. Wow! Kanina lamang ay ang laki ng lamang ng Twilight pero mukhang na-equalize ng Kilabot at Kembot ang larong ito dahil sa Lord na nakuha nila. Great macro shot goal mula sa Kilabot at Kembot and of course yung retry na rin na nagawa ni Sagip. Pinag-usapan kanina ng kanilang kapitan sa interview before mag-start ang ating match na sana maka-retry ang kanilang jungler at mukhang sinagot ni Sagip ang tanong. So far, laban sa isang Hayabusa na alam mo namang napakahirap hagipin. Eh, nagawa nila yon again with the tulong naman nung kanyang buong team. Siyempre, kailangan mo din ng mga taga-zone sa harapan. Yung likod, kailangan niya intindihin. Pero at the same time, hindi din makapwesto na maganda si Hiroshi. Kaya siya ay naisahan. And now, may Lord na kailangan sagutin ang Twilight doon sa baba. And good news naman para sa Twilight, may Lunox pa naman sila para sunugin ang Lord na ito. Na mukhang napaka-risky, real-world manipulation na gamit na rin. Ginamit na yun and everyone is locked in. Nag-miss na din yung Tyrant sa bench pero papasok pa rin. Etong si Kilabot at Kembot, Throne of Ruin already used up here. Now they're locked in and ubos na ang regen ng Alice na ito. Sumabog na din ang defenses ng Holy Shield. Sagip gonna go down. Ryu medyo mabdi na. It's 3v5. Nagtatakbuhan na ang ating mga tropa mula sa Kilabot at Kembot. Looks like that's gonna be it. So far, with that team fight win, on Twilight, makaka-push out na din. Na-depensa na nga nila, nabalik pa nila yung nawala kanina. Equalized completely ang ating laro. In fact, may maliit ngang kalamangan ng Twilight dahil sa depensang iyon. At yun din pala yung mahirap, no? If you are fighting a lineup na talagang self-sustaining, katulad na lamang ng Lunox, Ruby, and Yuzong, kapag tumagal, wala pa ring assurance na kaya mong pabagsakin. That's true. Again, it's all about the it's all about the execute. I think yun ngayon nangyari. Totoo. Hindi ko lang maalala pero parang hindi nakapag-regen. Si Alice doon, si Kilabot, ang the namesake of the team, Kilabot at Kembot. Para kumbaga parang first album ng Paramore din ang title. Tama. Ito naman ang team nila, Kilabot at Kembot, yung player nila, Kilabot at Kembot din yung pangalan. Bihira yun. Ibang klase, men. Kumbaga parang kung sa MPL, pwedeng bumuo ng team si Carl Tizzy, ang pangalan, Carl Tizzy. Solid. Carl Tizzy and Friends. Carl Tizzy. Shoutout kay Carl. Shoutout, boss. The GOAT of MLBB. Magalingan nyo ang pag-practice dyan. Pero malay mo, boy, si Coach RC, baka kailangan nila ng 7-man. Baka nag-i-scout na pala yun. Hindi mo sure. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa ating Team Philippines sa ngayon. Pero alam natin na nangyayari para sa Kilabot at Kembot. At mukhang alam na nga rin ni Hiroshi ang mga bala. KFR with the concealed play. Tumutugtog na ang laman ni Francis nasa harapan. Nasa si Ryusei umaabot naman. Nagtatalunan na Cooper going up. And Hiroshi gonna go down. No more retry steal happening here today, bad boys.
And looks like ayan na ang team fight win na hinahanap natin mula dito sa kanyang Irifel. Wala na makapigil na Nanaga. Sana si Ryu tumatry na lang na mag-spellbound with the Shaw Essence pero mapipigilan pa. Wow! Muntikan ng magkaanggulo si Hiroshi but a block from KFR at mukhang wipeout pa nga ang mangyayari dito. Nice pull! Pero hindi yata ito sapat. 10 segundo para kay Hiroshi, 10 seconds din para kay Shiro pero sapat pa ba ito para dumepensa? Hindi na yata kailangan ng Lord. Diretso na tayo sa base. And looks like Game 1 ay papupunta sa Kilabot at Kembot. Ilista mo na pare. That's game number 1. Match point na agad para sa Kilabot at Kembot. At ramdam mo yung intensity ng ating game number 1 dahil lamang yung Twilight during the early. Pero nakaka-comeback